Humiram ako ng sasakyan ng asawa ko para umuwi sa probinsya. Huminto ako sa gasolinahan sa daan. Biglang nagulat ang empleyado, nabitawan pa ang nozzle at sumigaw. Ate, may ganito sa trunk ng sasakyan mo. Ang lakas ng buhos ng ulan ay kasabay ng malakas na kabog sa dibdib ni Elena. Kanina pa siya paikot-ikot sa kahabaan ng Quezon Avenue, naghahanap ng gasolinahan na mayroong bakanteng masisilungan. Sa wakas, isang maliwanag na Shell station ang natanaw niya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanilang itim na Fortuner sa ilalim ng bubong. Pinatay ang makina at hinayaang ang tunog na lamang ng ulan sa yero ang maririnig. Hay naku naman, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang flat na gulong sa side mirror. Kanina pa ito medyo malambot, ngunit ngayon ay tuluyan na itong nawalan ng hangin. Napabuntong hininga siya, kung kailan naman nag-iisa siya. Kagagaling lang niya sa bahay ng kanyang ina sa Project 6. Gabi na nang matapos ang kanilang kwentuhan at hindi niya namalayang lumalalim na pala ang gabi. Si Roberto, ang kanyang asawa, ay nasa isang business trip sa Cebu. O iyon ang sinabi nito sa kanya. Naalala niya ang umaga bago ito umalis. Ang mahigpit na yakap ni Roberto, ang halik sa kanyang noo, at ang mga salitang nagpakalma sa kanyang puso sa loob ng 20 taon. Mag-iingat ka dito, mahal. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Tatawag ako agad pagdating ko doon. Si Roberto, ang kanyang perpektong asawa, masipag, responsable at higit sa lahat tapat. Hindi kailanman nagbigay ng dahilan si Roberto para pagdudahan niya ito. Ang kanilang buhay ay parang isang larawan sa isang magazine. Isang magandang bahay, 2 matatalinong anak, at isang pagmamahalang pinagtitinginan ng lahat. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ng roadside assistance, ngunit napagtanto niyang naiwan niya pala sa bahay ang payong. Kailangan niyang lumabas para buksan ang hood at kunin ang tools para sa gulong. Nasa trunk ang payong, paalala niya sa sarili. Bumaba siya ng sasakyan, maingat na umiiwas sa mga lawa ng tubig ulan. Binuksan niya ang trunk ng Fortuner. Nagsimula siyang maghalungkat sa ilalim ng mga grocery bag na hindi pa niya naibababa at ilang gamit ng mga bata. Ngunit wala ang payong. Saan na ba nilagay ni Roberto iyon? Inis niyang tanong sa hangin. Patuloy ang kanyang paghahalungkat, kinakapa ang bawat sulok. Hanggang sa may nasagi ang dulo ng kanyang mga daliri, isang parte ng flooring ng trunk na tila bahagyang nakaangat. Napakunot ang kanyang noo. Hinila niya ito. Hindi ito karaniwang carpet. Isa itong takip. Isang takip na nagkukubli ng isang maliit at lihim na compartment. Hindi niya alam na may ganito pala ang kanilang sasakyan. Doon sa loob ng maliit na espasyo, nakapatong ang isang bagay na agad nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito payong, isang makinis at itim na cellphone na hindi niya kilala. Sa tabi nito ay isang itim na access card, isang keycard na may logo ng isang mamahaling condominium sa Bonifacio Global City. Ang puso ni Elena ay nagsimulang tumambol na, parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bakit may ganito sa sasakyan nila? Bakit ito nakatago? Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin ang cellphone. Pinindot niya ang power button. Bumukas sa ito. Walang password. Bumungad sa kanya ang isang wallpaper, isang babaeng nakangiti nakasandal sa balikat ng isang lalaki. Pamilyar ang balikat na yon. Pamilyar ang suot na relo. Iyon ang relong regalo niya kay Roberto noong kanilang anibersaryo. Nanginig ang kanyang mga labi. Parang may bumibiyak sa loob niya. Binuksan niya ang message inbox. Ang pangalan sa pinakaitaas ay may simpleng letra C. Pinindot niya ito. Si Daddy, miss na kita. Uwi ka na agad. Si, ang sarap mo kagabi. I can still taste you. Si, I love you, Daddy. See you soon, my love. Bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Daddy ang kanyang asawa. Si Roberto, may ibang pamilya, may ibang babae.
Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig ng trunk na may kasamang mahinang kalabog. Ang ingay ng ulan ay tila nawala. Ang maliwanag na ilaw ng gasolinahan ay tila lumabo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. 20 taon. 20 taon ng pagtitiwala, pagmamahal, at pagsasakripisyo. Lahat. Para sa isang kasinungalingan, nanghihina siyang napasandal sa sasakyan, hindi alintana ang pagbagsak ng ulan sa kanyang likod. Pinulot niya muli ang cellphone, ang kanyang mga daliri, manhid na. At sa sandaling iyon, umilaw ang screen. Isang bagong mensahe mula kay C. Ang mga salitang lumabas sa screen ay hindi na lamang punyal. Ito ay isang palakol na tuluyang sumira sa buong mundong kanyang binuo. Kailan mo papipirmahin ang utu-utong asawa mo sa papeles ng paglipat ng ari-arian? Para sa amin ng nanay ko, ang gabi ay tila walang katapusan. Habang ang buong lungsod ng Maynila ay unti-unting nananahimik sa ilalim ng malamig na ulan, ang mundo ni Elena ay nasa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Hawak ang itim na keycard sa kanyang nanginginig na kamay. Nakatingin siya sa kawalan habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Hindi siya makauwi. Hindi niya kayang harapin ang kanyang mga anak na tila ba walang nangyari. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng alaala ni Roberto, ang kanyang mga tawa, ang kanyang mga pangako, ang kanyang pagiging ideal husband. Ngunit ang cellphoneng nahanap niya sa trunk ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong puno ng pagtataksil at pandaraya. 2:00 na ng madaling araw. Sa halip na umuwi sa Quezon City, lumingon si Elena at pinaharurot ang sasakyan patungong Taguig, patungong Bonifacio Global City. Ang mga ilaw sa BGC ay kumukutitap, tila nanunuya sa kanyang nararamdamang hapdi. Huminto siya sa harap ng isang matayog at modernong kondominium. Alam niya ang gusaling ito. Isa ito sa pinakamahal at pinaka-eksklusibong tirahan sa bansa. Dito ba dinala ni Roberto ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak? Bumaba siya ng sasakyan. Ang hangin ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Pumasok siya sa lobby. Ang security guard ay tumingin sa kanya, ngunit dahil sa kanyang ayos at sa aura ng autoridad na dala niya bilang asawa ng isang mayamang negosyante, hindi siya nito pinigilan. Pumasok siya sa elevator. Pinindot niya ang floor na nakasulat sa maliit na sticker sa likod ng keycard, ika-24 na floor. Habang umaakyat ang elevator, ramdam ni Elena ang bawat tibok ng kanyang puso. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang buhay. Bakit ko ba ito ginagawa? Tanong niya sa sarili. Gusto ko bang makita ang katotohanang dudurog sa akin, ngunit ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib ay mas malakas kaysa sa takot. Tumunog ang elevator. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang tahimik at eleganteng pasilyo. Hinanap niya ang Unit 2, 408. Nang makita niya ang pinto, huminto siya ng ilang sandali. Huminga siya, nang malalim ipinikit ang kanyang mga mata at inilapit ang keycard sa sensor. Beep! Bumukas ang lock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang loob ng unit ay eksaktong katulad ng mga gusto ni Roberto, minimalist, moderno, at puro mamahaling gamit. Ngunit may isang bagay na hindi kanya. Ang amoy. Isang matamis at malansang amoy ng pabango na hindi niya kailanman ginamit. Ang amoy ni C. Naglakad siya papasok, tinitingnan ang bawat detalye. May mga frame sa gilid ng cabinet. Doon nakita niya ang isang larawan. Si Roberto, nakayakap sa isang babaeng di hamak na mas bata sa kanya. Ang babae ay maganda, may matalim na mga mata at mapupulang labi. Nakangiti sila sa isa't isa habang nasa likuran ang Eiffel Tower. Business trip sa Cebu ha. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pait. Paris pala ang tawag mo sa Cebu ngayon, Roberto. Bigla narinig niya ang tunog ng susi mula sa labas.
Natigilan si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang lumingon sa paligid. Wala siyang mapagtataguan kundi ang malawak na walk-in closet sa tabi ng master bedroom. Mabilis siyang pumasok doon at bahagyang iniwan ang pinto na may maliit na siwang. Bumukas ang pinto ng unit. Narinig niya ang tawanan. Ang tawang iyon, hinding-hindi niya ipagkakamali. Iyon ang tawa ng kanyang asawa. Sabi ko naman sa'yo, maiibigan mo ang unit na ito. Sabi ng isang boses ng lalaki, si Roberto. Sobrang ganda, Daddy. Pero mas maganda kung dito ka na lang lagi. Ayoko nang nagtatago tayo. Sagot ng isang malanding boses ng babae, si Clara. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Elena ang kanyang asawa. Hindi ito ang Roberto na nakikita niya sa bahay, ang seryosong ama at negosyante. Ang Robertong nasa harap niya ngayon ay tila isang teenager na nahuhumaling. Hinahalikan niya ang leeg ni Clara habang ang mga kamay nito ay mapangahas na gumagala sa katawan ng babae. Malapit na, babe. Konting tiis na lang. Bulong ni Roberto. Kapag nakuha ko na ang huling pirma ni Elena sa atin na ang lahat, hindi na niya malalaman na ang mga ari-ariang akala niya ay sa kanya ay naisangla natin para sa bago nating kumpanya sa Singapore. Parang gumuho ang mundo ni Elena sa narinig. Hindi lang ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa pagnanakaw, tungkol sa pagtatraidor sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Paano kung makahalata ang matandang iyon? Tanong ni Clara habang hinuhubad ang kanyang suot na jacket. Tumawa si Roberto ng mapang-asar. Si Elena, masyadong kampante ang babaeng iyon. Basta ibili ko lang siya ng bagong bag o alahas. Nakakalimutan na niya ang lahat. Napakadali niyang paikutin. Ang mahalaga pirmahan niya ang mga dokumentong dinala ko. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalambingan hanggang sa pumasok sila sa banyo para maligo ng magkasama. Narinig ni Elena ang tunog ng shower. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng closet. Ang kanyang mga binti ay tila jelo sa panginginig, ngunit pinilit niyang maglakad patungo sa study table ni Roberto sa sulok ng kwarto. May isang itim na folder doon. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay isang Special Power of Attorney. Nakasaad doon na binibigyan niya ng buong karapatan si Roberto na ibenta isangla o ipamigay ang anumang ari-arian na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ngunit ang nagpalamig sa kanyang dugo ay ang huling pahina. Nakalagay doon ang kanyang pangalan, Elena V. Santos. At sa itaas nito ay isang pirma. Napatakip ng bibig si Elena. Ang pirma ay eksaktong-eksakto sa kanyang pirma. Ang kurba ng mga letra, ang diin ng panulat lahat. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi niya kailanman pinirmahan ang dokumentong ito. Pineke mo ang pirma ko. Bulong niya sa dilimang luha ay muling pumatak sa papel. Hindi lang siya niloko ni Roberto bilang asawa. Ninanakawan din siya nito ng kanyang kinabukasan at ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang lupang pamana ng kanyang mga magulang, ang mga shares niya sa kumpanya, lahat ay unti-unti nang nililimas ng taong pinakamahal niya. Narinig niya ang pagpatay ng shower, magtatapos na ang kanilang paliligo. Dali-daling kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at mabilis na kinuha ng litrato ang bawat pahina ng dokumento. Kinuha rin niya ng litrato ang mga gamit ni Clara na nakakalat sa kwarto at ang frame ng larawan nila sa Paris. Nanginig ang kanyang kamay nang makuha ang huling litrato. Isang dokumento pa ang nakita niya sa ilalim ng folder. Isang bank statement. Isang joint account sa ilalim ng pangalan ni Roberto at Clara. Ang balanse ay may 7 zero. Perang galing sa kanilang family business. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Sandali lang, babe. Kukunin ko lang ang wine sa labas. Sabi ni Roberto. Mabilis na bumalik si Elena sa loob ng closet at ipininid ang pinto ng walang ingay. Pigil ang kanyang paghinga habang naririnig niya ang mga yabag ni Roberto na papalapit sa study table. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng folder.
Heto na Clara, kapag natapos na ang lahat ng ito, hindi na tayo kailangang magtago sa BGC. Titira tayo sa pinakamalaking mansyon sa Forbes Park at wala ng Elena na makakahadlang sa atin. Sabi ni Roberto na may kasamang malademonyong tawa. Sa loob ng madilim na closet, ang takot ni Elena ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na mas malamig at mas matalim. Hindi siya iiyak. Hindi siya magmamakaawa. Kung gusto ni Roberto ng digmaan, ibibigay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang matandang babaeng madaling paikutin. Dahan-dahan niyang tiningnan ang litrato ng pekeng pirma sa kanyang cellphone. Doon niya napansin ang isang maliit na detalye sa petsa ng dokumento. Nakalagay doon ang petsa bukas. Ibig sabihin, may pagkakataon pa siya. Ngunit may isang problema. Sa ilalim ng dokumento ng mortgage, may nakalagay na isa pang pangalan bilang testigo. Isang pangalan na hinding-hindi niya inaasahan. Ang kanyang sariling kapatid. Nakaharap si Elena sa salamin ng kanyang banyo, ang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Malamig ang tubig na ibinuhos niya sa kanyang mukha, ngunit tila hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit na naglalayab sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Namamaga ang kanyang mga mata at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil sa ulan at sa takbong ginawa niya palabas ng condominium sa Cebu Sea. Ngunit sa likod ng pagod na anyong yon, may isang bagong klaseng liwanag sa kanyang mga mata. Isang matalim at malamig na determinasyon. Hindi ako susuko, Roberto. Bulong niya sa sarili. Hinding-hindi ko hahayaang nakawin mo ang lahat mula sa amin. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na balikat. Kailangan niyang maging magaling na aktres ngayong gabi. Kailangan niyang itago ang bawat sakit at bawat impormasyon na nalaman niya. Sa loob ng 20 taon, siya ang naging sandigan ng pamilyang ito. At ngayon, gagamitin niya ang lahat ng talino at pasensya na mayroon siya para protektahan ito. Lumabas siya ng banyo at nagpalit ng kumpit na pantulog. Ilang sandali pa narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Roberto sa labang. Ang bawat yabag ng kanyang asawa sa hagdanan ay tila isang babala. Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Roberto, ang kanyang mukha ay maaliwalas, may dalang ngalang ngiti na dati-rati ay nagpapatunaw sa puso ni Elena. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang ni Elena ay ang mukha ng isang manloloko. Mahal, gising ka pa pala. Masayang bati ni Roberto. Lumapit ito sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. Nanigas si Elena, ang amoy ng alak at ang bahagyang amoy ng matamis na pabango ni Clara ay tila sumusuntok sa kanyang sikmura. Kakarating ko lang din galing sa bahay ni nanay. Akala ko ba bukas ka pa darating mula sa Cebu? Mahinahong tanong ni Elena. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon. Oo. Natapos namin ng maaga ang meeting kaya nag-rebook ako ng flight. Gusto na kasi kitang makita at ang mga bata. Sabi ni Roberto habang hinuhubad ang kanyang polo. Nga pala, may pasalubong ako sa'yo. Kinuha ni Roberto ang isang maliit na paper bag mula sa isang mamahaling brand ng alahas. Inilabas niya ang isang gintong kwintas na may pendant na diamante. Para sa pinakamaganda at pinakamahal kong asawa. Suot mo ito sa anniversary party natin next month, sabi ni Roberto habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Elena. Tiningnan ni Elena ang sarili sa salamin. Ang kwintas ay makinang ngunit para sa kanya, tila ito isang kadena na gustong sumakal sa kanya. Salamat, Roberto. Napakaganda nito. Siguradong napakamahal nito, hindi ba? Para sa iyo walang mahal, Elena. Lahat ibibigay ko. Sagot ni Roberto, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwari. Bumaba sila sa dining room para sa isang huli na hapunan. Naghain ang kanilang katulong ng mainit na sabaw at kanin. Nakaupo sila nang magkatapat, isang eksenang libu-libong beses na nilang ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat subo ni Elena
ay tila buhangin na mahirap lunukin. Pinapanood niya si Roberto habang kumakain ito ng may gana. Iniisip niya, paano nagagawang kumain ng ganito ng isang tao matapos ipagkanulo ang kanyang sariling pamilya? Paano nito nagagawang ngumiti habang ang isip ay abala sa pagpaplano kung paano nanakawan ang sariling asawa? Pagkatapos kumain, uminom si Roberto ng tubig at dahan-dahang inilabas ang isang itim na folder mula sa kanyang briefcase. Iyon na ang folder na nakita ni Elena sa BGC. Mahal bago ko makalimutan? Simula ni Roberto, ang boses niya ay malumanay at mapangakit. May ilang dokumento lang akong kailangang ipakita sa iyo. Tungkol ito sa expansion ng business natin. Alam mo naman, kailangan nating ayusin ang mga tax papers para hindi tayo magkaproblema sa BIR. Inilatag niya ang mga papel sa mesa. Iyon ang mga dokumentong may pekeng pirma ni Elena. Kailangan ko lang ang pirma mo rito sa ilang pahina. Formalities lang ito, Elena. Alam mo namang ako ang bahala. Sa lahat ng technicalities, kailangan lang talaga ang consent mo bilang co-owner. Paliwanag ni Roberto habang iniabot ang isang mamahaling ballpen sa kanya. Tiningnan ni Elena ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa bahagi kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Naalala niya ang nakita niyang dokumento sa BGC na may petsa na para sa araw na ito. Ito na yon. Ang sandaling hinihintay ni Roberto para tuluyan siyang mabura sa sarili niyang yaman. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang ballpen. Naramdaman niya ang titig ni Roberto sa kanya, isang titig na puno ng pag-asa at kasakiman. Sigurado ka bang para sa tax lang ito, Roberto? Tanong ni Elena, habang ang dulo ng ballpen ay nakaturo sa papel. Siyempre mahal, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo pagdating sa negosyo? Para ito sa kinabukasan ni na Sofia at ng bunso natin. Gusto ko bago sila mag-college, maayos na ang lahat. Sagot ni Roberto, ang tono niya ay puno ng sinseridad. Ngumiti ng bahagya si Elena, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang ballpen nang hindi pa rin lumalagda. Alam mo, Roberto, noong papunta ako rito, galing kay nanay, dumaan ako sa Taguig. May nakita akong bagong tayong condominium doon sa BGC. Napakaganda ng mga unit, sabi nila. Doon na raw tumitira ang mga taong may malalaking lihim. Biglang natigilan si Roberto sa pag-inom ng kanyang kape. Ang kanyang baso ay bahagyang kumalansing sa platito. BBGC, bakit ka naman napunta doon? Malayo yon sa Project 6. Tanong ni Roberto, pilit na pinapanatili ang kalmado sa kanyang boses, ngunit napansin ni Elena ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito. Naisipan ko lang mag-drive. Minsan kasi masarap magmuni-muni habang umuulan. Sagot ni Elena habang tinititigan ng diretso si Roberto. Nga pala, balita ko ay napakataas na ng appraisal value ng mga property doon. Sa tingin mo ba, Roberto, sulit na mamuhunan sa isang unit sa BGC ngayon? Siguro yung nasa ika-24 na floor para maganda ang view. Ang nangiti sa mga labi ni Roberto ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit na malamig ang aircon sa loob ng silid. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang pader. Humarap si Elena sa kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Bakit, mahal? May masama ba sa sinabi ko? Matapos ang gabing iyon, sa hapagkainan, ang bawat sandali sa loob ng bahay ni na Elena ay naging parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na asero. Alam ni Elena na kailangan niyang mag-ingat. Ang bawat sulyap, ang bawat tono ng boses, at ang bawat kilos niya ay dapat maging perpekto. Hindi dapat mahalata ni Roberto na ang matandang asawa na minamaliit nito ay gising na mula sa mahabang pagkakahimbing. Kinaumagahan, maagang umalis si Roberto. Isang mabilis na halik sa pisngi, isang pangakong tatawag sa tanghalian, at ang nakasanayang mahal kita na dati ay musika sa pandinig ni Elena
Ngunit ngayon ay tila tunog ng isang sirang plaka. Nang masiguro niyang wala na ang sasakyan ni Roberto, sa subdivision mabilis na kumilos si Elena. Hindi siya nagsuot ng kanyang karaniwang damit. Pumili siya ng isang simpleng blusa, malaking salamin sa mata, at isang scarf. Kailangan niyang maging anino. Ang destinasyon niya, isang maliit at tahimik na kafe sa isang tago na sulok ng Quezon City, malayo sa mga mata ng mga kakilala nila sa negosyo. Doon naghihintay ang tanging tao na alam niyang hindi siya pagtataksilan. Pagpasok niya sa kafe, amoy ng bagong giling na kape ang bumungad sa kanya. Sa pinakadulong mesa, nakita niya ang isang lalaking may salamin. Seryoso ang muka habang nagbabasa ng mga papeles. Si Attorney Gabriel, kaibigan niya ito noong kolehiyo, at ang abogado na humawak ng mga legal na usapin ng kanyang pamilya bago pa siya nagpasyang maging full-time housewife. Elena, bati ni Gabriel agad na tumayo at hinila ang upuan para sa kanya. Mabuti at nakarating ka. Sa boses mo sa telepono kagabi, alam kong seryoso ito. Naupo si Elena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Gabriel, salamat sa pagpunta. Wala na akong ibang matatakbuhan. Ang mundong binuo ko, lahat pala ay isang ilusyon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Elena. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ipinakita kay Gabriel ang mga litratong kinuha niya sa BGC, ang mga dokumentong may peking pirma, ang mga bank statements, at ang special power of attorney. Habang tinitingnan ni Gabriel ang mga litrato, unti-unting kumunot ang noo nito. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Ito ay lantarang forgery, Elena, mariing sabi ni Gabriel. At ang mga dokumentong ito, hindi lang ito tungkol sa tax. Ito ay isang sistematikong paglilipat ng lahat ng assets mo tungo sa mga kumpanyang hindi mo kilala. Binuksan ni Gabriel ang kanyang laptop at nagpakita ng ilang search results mula sa Securities and Exchange Commission. Tiningnan ko ang mga pangalan ng kumpanyang nakita mo sa bank statements. C&R Global Ventures at Golden Lotus Management. Elena, ang mga ito ay mga dummy companies. Walang aktwal na opisina, walang totoong empleyado. Ngunit dito, dumadaloy ang milyon-milyong piso mula sa inyong family business. Naramdaman ni Elena ang pananakit ng kanyang ulo. Para saan, Gabriel? Bakit kailangan niyang gawin ito sa amin, sa mga anak niya? Dahil sa sakim, Elena, at dahil sa babaeng ito. Sagot ni Gabriel habang may kinukuhang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Pinagawa ko ang isang background check sa cellphone number at sa pangalang Clara na nabanggit mo. Huminga ng malalim si Gabriel bago ipinagpatuloy. Nung una akala ko ay isa lang siyang starlet o social climber na nakuha ni Roberto. Pero nung tiningnan ko ang records ng dati ninyong kumpanya, ang kumpanya ng tatay mo na ipinagsama sa negosyo ni Roberto, doon ko nahanap ang katotohanan. Inilabas ni Gabriel ang isang lumang record ng empleyado. Isang litrato ang nakadikit doon. Ang babaeng nasa larawan ay mas bata, ngunit hindi magkakamali si Elena. Ang matatalim na mata, ang mapanghamong tingin. Iyon ang babaeng kasama ni Roberto sa Paris. Siya si Clara Mercado. Simula ni Gabriel, 5 taon na ang nakalilipas nagtrabaho siya bilang junior accountant sa inyong kumpanya. Elena, hindi mo ba siya natatandaan? Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking audit noon. Biglang nagbalik ang alaala kay Elena. Isang gabi 5 taon na ang nakalilipas, umuwi si Roberto na galit na galit. Sinabi nito na may isang empleyado na nagnakaw ng halos 2 milyong piso mula sa kumpanya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng payroll. Sinabi ni Roberto na siya na ang bahalang mag-ayos, na huwag nang mag-alala si Elena dahil ayaw nitong ma-stress siya. Siya yung empleyadong sinasabi ni Roberto na ipinakulong niya. Tanong ni Elena, ang boses niya ay halos pabulong na lang. Umiling si Gabriel.
Iyon ang sinabi niya sa'yo. Pero ayon sa records, hindi siya kailanman nakulong. Ang kaso ay binawi ni Roberto makalipas ang 1 linggo. Sinabi niya sa board na nagkaroon lang ng accounting error. Ngunit sa katotohanan mula noon ay nagsimula na ang ugnayan nila. Inilapag ni Gabriel ang isang sertipiko sa ibabaw ng mesa. Isang dokumento mula sa isang pribadong ospital. Elena, hindi lang siya mistress at hindi lang siya basta-bastang babae. Si Clara ay ang ahas na dati mo nang pinalayas, pero muling pinapasok ng asawa mo sa likod ng pintuan ninyo. At ang mas masakit, tiningnan ni Gabriel si Elena nang may halong awa. Clara is a professional when it comes to money. Siya ang utak sa likod ng mga dummy companies na ito. Ginamit niya ang galing niya sa accounting para tulungan si Roberto na ubusin ang yaman mo bilang ganti sa pagpapatalsik mo sa kanya noon. Nanigas si Elena sa kanyang kinauupuan. Hindi lang pala ito pagtataksil lang ng laman. Ito ay isang planadong paghihiganti. Isang sabuatan sa pagitan ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay at ng babaeng minsan nang sumira sa integridad ng kanyang pamilya. May isa pa, Elena, sabi ni Gabriel habang iniaabot ang huling papel. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kinuha ni Elena ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nakasulat doon. Ito ay isang deed of sale para sa kanilang ancestral house, ang bahay kung saan lumaki si Elena, ang tanging alaala na naiwan ng kanyang pumanaw na mga magulang. Ang petsa ng bentahan bukas, ang nakalagay na buyer, Golden Lotus Management, ang kumpanya ni Clara. Elena Clara is not just a mistress. Ulit ni Gabriel, ang boses niya ay naging seryoso at malamig. Siya ang ex-accountant na sinisanti mo 5 taon na ang nakalilipas dahil sa pagnanakaw. At ngayon, bukas na bukas din, kukunin na niya ang huling pirasong pag-aari mo na may halaga sa iyong puso. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit kasabay nito ang kanyang isip ay naging kasing linaw ng kristal. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagdugtong-dugtong na. Hindi nila alam na alam ko na. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Ngayon, punong-puno na ito ng determinasyon. Gabriel, kailangan ko ang tulong mo. Hindi natin hahayaang matuloy ang bentahan bukas, pero hindi ko lang sila gustong pigilan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang abogado. Gusto ko silang ubusin, gaya ng ginagawa nila sa akin. Inayos ni Elena ang kanyang scarf at tumayo. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo. Alam na niya ang kanyang gagawin. Elena, anong plano mo? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Elena, isang nangiting hindi nagpapakita ng saya, kundi ng panganib. May party kami sa susunod na linggo para sa aming anniversary. Doon, Gabriel. Doon ko ibibigay kay Roberto ang pinakamalaking sorpresa ng buhay niya. Ang gabi ng charity gala sa Grand Ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati ay puno ng kislap ng mga diamante at tunog ng mamahaling alak na ibinubuhos sa mga basong kristal. Para sa mga panauhin ito ay isang gabi ng pagbibigay at pagdiriwang. Ngunit para kay Elena ito ay ang simula ng kanyang paghihiganti. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang isang eleganteng pulang gown na tila nag-aapoy sa ilalim ng mga chandelier. Ang kwintas na ibinigay ni Roberto, ang pasalubong mula sa kanyang Peking business trip, ay nagniningning sa kanyang leeg. Ngumiti si Elena. Sa bawat taong bumabati sa kanya, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng katahimikan at ganda. Napakaganda mo ngayong gabi. Mahal, bulong ni Roberto sa kanyang tabi, habang ang kamay nito ay nakapulupot sa kanyang baywang. Ikaw talaga ang reyna ng gabing ito. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Ang Robertong ito, ang lalaking 5 taon, nang nakikipagsabwatan sa isang ahas para ubusin ang kanyang yaman.
Salamat, Roberto. Ginagawa ko lang ang lahat para sa reputasyon ng ating pamilya. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang integridad, hindi ba? Bahagyang natigilan si Roberto, ngunit bago pa siya makasagot, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas ng malawak. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang emerald green na gown, isang kulay na alam ni Roberto na paborito ni Elena. Ang gown ay may malalim na hiwa sa likod mapangahas at nagnanakaw ng atensyon. Iyon ay si Clara. Hindi lang siya basta pumasok. Pumasok siya na tila siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang buhok ay nakaistilo ng parang isang Hollywood star at ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Sino siya? Tanong ng ilang mga matatandang babae sa paligid. Lumamig ang ekspresyon ni Elena nang makita ang asawa na biglang naging balisa. Ang mga daliri ni Roberto sa kanyang baywang ay humigpit, isang senyales ng kaba. Elena. Simula ni Roberto ang boses ay bahagyang nanginginig. Siya si Miss Clara Mercado. Siya ang kinatawan ng Golden Lotus Management, ang bagong partner na sinasabi ko sa'yo. Hindi ko alam na darating siya rito. Talaga anong coincidence? Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay malambing ngunit may talim ng isang labaha. Halika mahal, batiin natin ang iyong partner. Naglakad sila patungo kay Clara. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagkaroon ng isang hindi nakikitang kuryente sa hangin. Ngumiti si Clara, isang nangiting puno ng panunuya. Good evening, Mr. Santos. And of course, the legendary Mrs. Elena Santos. Bati ni Clara. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko ay matingkad na pula. Tila mga kuko ng isang maninila. Isang karangalan ang makaharap ang babaeng nasa likod ng tagumpay ni Roberto. Tinanggap ni Elena ang kamay ni Clara. Ang balat nito ay malamig, ngunit ang hawak ni Elena ay mas mahigpit. Miss Mercado, pamilyar ang mukha mo. Parang nakita na kita noon. Marahil sa isang madilim na sulok ng nakaraan. Bahagyang nawala ang nangiti ni Clara, ngunit mabilis itong bumalik. Baka nagkakamali kayo, Mrs. Santos. Marahil ay may hawig lang ako. Marami kasing mga tao ngayon na gustong maging katulad ko o kumuha ng kung anong meron ako. Siguro nga, sagot ni Elena habang tinititigan ang emerald green na gown ni Clara. Maganda ang gown mo, pero alam mo sa karanasan ko, ang mga bagay na pilit na ginagaya ay laging nagmumukhang mura sa huli. Ang tunay na klase ay hindi nabibili at lalong hindi nananakaw. Naganggit-ngit ang mga ngipin ni Clara, ngunit bago siya makasagot, lumapit si Roberto at pumagit na sa kanila. Mag-usap na muna tayo tungkol sa donasyon, Clara. Elena, bakit hindi ka muna kumuha ng maiinom? Huwag kang mag-alala, Roberto. Gusto kong makilala pa ng husto ang ating bagong partner. Sabi ni Elena, sabay kuha ng isang baso ng champagne mula sa waiter. Balita ko napakagaling ni Miss Mercado sa accounting. Isang talentong bihirang mahanap, lalo na yung marunong magbalanse ng pera na hindi naman sa kanila. Namutla si Clara sa narinig. Lumingon siya kay Roberto, naghahanap ng proteksyon, ngunit ang asawa ni Elena ay abala sa pag-iwas ng tingin sa mga bisitang nagsisimula ng magbulungan. Nang mapansin ni Elena na may lalapit na ibang mga panauhin, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Clara na tila may ibubulong na sikreto. Alam ko kung sino ka, Clara. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Alam ko ang ginawa mo 5 taon na ang nakalilipas at alam ko kung anong ginagawa niyo ni Roberto sa BGC. Huwag mong isipin na ang katahimikan ko ay kahinaan. Hinihintay ko lang ang tamang oras para tapakan ang ulo ng ahas na tulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Clara, ngunit sa halip na matakot ang kanyang mukha, ay napalitan ng isang malademonyong ngiti. Hinawakan niya ang braso ni Elena, kunwari ay isang mapagmahal na pagpindot para sa mga nakakakita. Kung ganoon pareho na tayong hindi kailangang magpanggap. Bulong ni Clara, pabalik ang boses ay puno ng lason.
Pero huli ka na, Elena. Habang nagpapakasaya ka, sa mga party na ganito ang lahat ng pinaghirapan mo, ang kumpanya mo, ang bahay mo, at maging ang asawa mo, ay sa akin na. Legal ang lahat ng dokumento at wala kang magagawa. Lalong humigpit ang hawak ni Clara sa braso ni Elena at ang susunod niyang sinabi ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng ballroom. At isa pa, ang asawa mo, mas gusto niya ang mga sariwang bunga kaysa sa mga lantana, sabi ni Clara habang hinihimas ang kanyang flat na tiyan. Chikan tuy mon an ay se boroy bangay laptuk dahil ang batang dinadala ko ang magiging tagapagmana ng lahat ng ninakaw namin sa'yo. Natigilan si Elena. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Isang bata, si Clara ay buntis. Bago pa makasagot si Elena, tinalikuran na siya ni Clara at naglakad patungo kay Roberto. Sabay haplos sa balikat nito sa harap ng lahat. Si Roberto, sa halip na umiwas, ay tila naging sunod-sunuran. Naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng karamihan, hawak ang baso ng champagne na nanginginig na sa kanyang kamay. Ang sakit ng pagtataksil ay muling sumabog sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang isang bagong tuklas na katotohanan. Kung may bata, mas magiging madumi ang laban na ito, ngunit mas magiging matamis ang pagbagsak nila. Ang mga araw matapos ang charity gala ay naging isang buhay na impyerno para kay Elena. Ang revelasyon ni Clara tungkol sa kanyang pagbubuntis ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa bawat ugat ni Elena. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kalupitan ni Roberto. Ngayon hindi na lang pagnanakaw ang ginagawa nito. Sinisira na rin nito ang kanyang katinuan. Isang umaga pababa si Elena sa kusina nang marinig niya ang kanyang asawa na may kausap sa telepono sa garden. Oo, nag-aalala na talaga ako sa kanya, sabi ni Roberto sa malungkot na tono. Nitong mga nakaraang araw, kung ano-ano, ang nakikita niya. Minsan nakikipag-usap siya sa sarili niya sa harap ng salamin. Takot ako para sa mga bata, baka kung ano ang magawa ni Elena sa kanila habang wala ako. Nanigas si Elena sa pintuan. Sino ang kausap nito? Ang kanilang mga anak, ang kanyang biyenan. Nang pumasok si Roberto sa kusina at makita si Elena, agad itong nagpalit ng anyo. Ngumiti ito nang may halong awa, isang nangiting mas masakit pa sa sampal. Mahal, gising ka na pala, sabi ni Roberto habang lumalapit sa kanya. Nagluto ang mga katulong ng paborito mong champorado. Pero, teka, bakit ganyan ang suot mo? Sabi mo kagabi, aalis tayo ngayon para bisitahin ang puntod ng magulang mo. Napakunot ang noo ni Elena. Anong sinasabi mo, Roberto? Wala akong sinabing ganoon. At alam mong sa susunod na buwan pa ang anibersaryo ng pagkamatay nila. Bumuntong hininga si Roberto at tumingin sa kanilang anak na si Sofia na kapapasok lang sa kusina. Nakita mo na, Sofia, iyan ang sinasabi ko sa'yo. Kagabi, habang kumakain tayo, iyan ang paksa natin sa loob ng 1 oras. Nakalimutan mo na naman ba, Elena? Tumingin si Sofia sa kanyang ina nang may halong pag-aalala at takot. Mami, totoo po iyon. Sabi niyo pa nga gusto niyong bumili ng mga bagong bulaklak para kay Lolo at Lola. Gulong-gulo ang isip ni Elena. Wala akong matandaan. Sigurado akong wala akong sinabi. Ngunit ang tingin ni Sofia ay tila nagsasabing siya ang nagkakamali. Ito ang gaslighting, ang unti-unting pagpapaduda ni Roberto sa sarili niyang mga alaala. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya si Elena na kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang mag-withdraw ng malaking halaga mula sa kanyang personal savings account para mabayaran ang paunang bayad sa mga private investigator na kinuha ni Attorney Gabriel. Nagmaneho siya patungo sa bangko sa Quezon City. Pagpasok niya, sinalubong siya ng manager na dati na niyang kilala. Good morning, Mrs. Santos. Ano pong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang mag-withdraw ng 500,000 piso mula sa aking savings account. Diretsong sabi ni Elena.
Matapos ang ilang minuto ng pagpindot sa computer, naging balisa ang manager. Pasensya na po, Mrs. Santos, pero ang account niyo po ay kasalukuyang on hold. Ano, bakit akin ang account na yan? Gulat na sabi ni Elena. Mayroon pong inihaing urgent petition for guardianship. Ang asawa niyo, si Mr. Roberto Santos. Ayon sa dokumentong isinumite niya, kasama ang isang psychiatric evaluation, hindi niyo raw po kayang hawakan ang inyong pananalapi dahil sa inyong mental instability. Pansamantala pong na-freeze ang lahat ng accounts na nasa pangalan niyo. Parang gumuho ang kisame ng bangko sa ulo ni Elena. Psychiatric evaluation. Kailan paano? Umuwi si Elena na parang isang baliw, ang galit niya ay umabot na sa sukdulan. Pagpasok niya ng bahay, nakita niya si Roberto na relax na nakaupo sa sala habang umiinom ng kape. Hayop ka, Roberto. Sigaw ni Elena. Paano mo nagawang i-freeze ang mga account ko? At anong psychiatric evaluation ang sinasabi nila? Kailan mo ako dinala sa doktor? Tumayo si Roberto, ngunit sa halip na magalit ay nanatili itong kalmado. Elena, huminahon ka. Nakikita mo ba ang sarili mo? Sumisigaw ka na naman ng walang dahilan. Naaalala mo ba yung check-up natin nung nakaraang linggo? Sabi mo masama ang pakiramdam mo, kaya dinala kita sa kaibigan kong doktor. Iyon ay isang psychiatrist, Elena. At sinabi niya na mayroon kang early signs ng schizophrenia. Nagsisinungaling ka. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Wala akong sakit, ikaw ang may sakit, ikaw. At ang ahas mong kabit. Sa sandaling iyon pumasok ang kanilang mga anak mula sa paaralan. Nakita nila ang kanilang ina na naglulupasay sa galit habang ang kanilang ama ay mahinahong sumasalo sa bawat mura nito. Mommy, please stop. Iyak ni Sofia. Tama na po, Dad. Is just trying to help you. Hindi niya ako tinutulungan. Sofia, pinagnanakawan niya tayo, niloloko niya tayo. Sigaw ni Elena sa kanyang anak. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Sofia ang awa, ang parehong awa na ibinibigay ng mga tao sa isang taong nawawala na sa sariling isip. Ngumiti si Roberto ng bahagya. Isang nangiting tanging si Elena lang ang nakakakita. Isang ngiti ng tagumpay. Sige na, Elena. Pumanhik ka na sa taas at magpahinga. Ayaw kong makita ka ng mga bata sa ganitong kalagayan. Sabi ni Roberto sa isang otoridad na tono. Wala nang nagawa si Elena, kundi ang tumakbo paakyat sa kanyang silid. Ipininid niya ang pinto, at doon ay humagulgol siya ng yak. Nawawala na sa kanya ang lahat, ang kanyang pera, ang kanyang mga anak, at maging ang kanyang dangal. Pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng isang napakabigat na bato, at wala siyang lakas para itulak ito. Gabi na nang makarinig siya ng malakas na katok sa pinto ng kanilang bahay sa ibaba. Kasunod nito ay ang ingay ng mga seryosong boses. Dali-daling bumaba si Elena, iniisip na baka ito na ang tulong na hinihintay niya. Ngunit pagdating niya sa sala, bumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis at isang lalaking nakabarong na may hawak na folder. Kayo po ba si Mrs. Elena Santos? Tanong ng pulis. Oo, ako nga. Bakit? Tanong ni Elena. Kami po ay may dalang warrant of arrest at summons mula sa National Bureau of Investigation. Sabi ng lalaking nakabarong. Kayo po ay inirereklamo ng large-scale fraud at falsification of public documents. Mayroon po kayong utang na umaabot sa 50 milyong piso sa iba't ibang investors sa ilalim ng kumpanyang Golden Lotus Management, kung saan kayo ang nakatalagang Chief Executive Officer. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Tumingin siya kay Roberto na nakatayo sa likod ng mga pulis, kunwaring gulat na gulat din. Ano, hindi? Hindi ko alam ang tungkol sa kumpanyang yan. Ninakaw lang nila ang pangalan ko. Sigaw ni Elena. Pasensya na po, ma'am. Pero ang lahat ng dokumento ay may pirma ninyo. At ayon sa inyong asawa, kayo raw po ang may hawak ng lahat ng transaksyong ito. Sabi ng pulis habang inilalabas ang posas. Sa gitna ng kaguluhan habang ang mga anak ni Elena
ay umiiyak at ang mga pulis ay pilit siyang kinukuha. Lumingon si Elena kay Roberto. Nakita niya ang kanyang asawa na may hawak na cellphone at sa screen nito ay may mensaheng galing kay Clara, "Sa wakas malaya na tayo sa kanya." Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng presinto ay tila tunog ng mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Elena. Nakaupo siya sa loob ng isang madilim at masikip na interrogation room. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang bumbilyang dilaw na pasulput-sulpot ang kislap, tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Sa harap niya ay isang tumpok ng mga dokumento. Ang mga salitang large-scale fraud, estafa at falsification ay tila mga higanting titik na gustong sumakal sa kanya. "Ma'am, ang pirma niyo ito, hindi ba?" Tanong ng investigador habang itinuturo ang dulo ng isang kontrata. Ayon sa mga biktima, kayo ang humarap sa kanila sa mga Zoom meetings. Kayo ang nag-imbita sa kanila na mag-invest sa Golden Lotus Management. Umiling si Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang dahil sa pagod at iyak. "Hindi ako yan. Hindi ko alam kung paano gamitin ang mga platform na sinasabi niyo. Ninakaw ang pagkatao ko." "Pero ang asawa niyo mismo ang nagpatunay," sagot ng pulis. Sabi niya, matagal na raw kayong may itinatagong mga transaksyon. Sabi niya baka raw dahil sa sakit niyo, kaya niyo ito nagawa. Napapikit si Elena. Ang sakit na binabanggit ni Roberto ang gawa-gawang schizophrenia ay ang pinakamatalim na sandata na ginamit nito laban sa kanya. Sa mata ng batas siya ay isang kriminal. Sa mata ng pamilya, siya ay isang baliw. Matapos ang ilang oras ng pagtatanong, pumasok si Attorney Gabriel. Gamit ang kanyang husay at ang mga butas sa warrant, nagawa niyang ilabas si Elena sa pamamagitan ng pansamantalang piyansa. "Salamat, Gabriel," sabi ni Elena nang makalabas sila ng presinto. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay wala ng luha, tila natuyo na sa sobrang hapdi. "Huwag ka munang magpasalamat, Elena. Pansamantala lang ito. Kailangan nating makakuha ng matibay na ebidensya bago ang susunod na hearing." Babala ni Gabriel. "Saan ka tutuloy? Gusto mo ba sa opisina ko muna?" Umiling si Elena. "Kailangan kong bumalik sa bahay. Ang mga anak ko. Kailangan ko silang makausap." Ngunit pagdating ni Elena sa tapat ng kanilang gate sa Quezon City, isang eksenang hindi niya malilimutan ang bumungad sa kanya. Ang mga maleta niya, ang kanyang mga mamahaling damit, at maging ang mga lumang album ng kanilang pamilya ay nakakalat sa kalsada na babasa ng ulan. Bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Roberto, suot ang kanyang silk na bathrobe, may hawak na baso ng wine. Sa likod niya nakatayo si Clara na ngayon ay wala ng takot na magpakita. "Anong ibig sabihin nito, Roberto?" Sigaw ni Elena habang pinupulot ang isang basang litrato ng kanyang mga anak. "Ang ibig sabihin niyan, Elena, ay wala ka ng puwang dito." Malamig na, sabi ni Roberto. "Ang bahay na ito ay nasa ilalim na ng pangalan ng Golden Lotus. At dahil CEO ka ng kumpanyang iyon na ngayon ay bankrupt na kinuha na ito ng mga creditors. Pero dahil mabait ako, binili ko ito mula sa kanila." Sa ilalim ng pangalan ni Clara. "Hayop ka, bahay ito ng mga magulang ko." Sigaw ni Elena. Susugod sana siya, ngunit hinarangan siya ng mga bagong security guard na kinuha ni Roberto. "Wala ka ng magulang, Elna. At wala ka na ring asawa." Panunuya ni Roberto. Tiningnan na ng mga bata ang mga ebidensya. Alam na nila na ikaw ang nagnakaw ng pera para sa college fund nila. Ayaw ka na nilang makita. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa isang baliw na tulad mo? Roberto, parang awa mo na ang mga bata. Pagmamakaawa ni Elena, lumuhod siya sa basang semento. Tumawa si Clara at lumapit sa tabi ni Roberto. "Umalis ka na, Elena. Masyado ka nang madumi para sa lugar na ito.
Hayaan mo na kaming maging masaya ng pamilya ko. Itinulak ni Roberto ang huling maleta ni Elena palabas ng gate at malakas na isinara ito. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay tila ang tunog ng pagtatapos ng 20 taon ng kanyang buhay. Naiwan si Elena sa labas sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang pawis at ang natitirang emosyon sa kanyang katawan. Naglakad siya palayo bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang basang damit. Ang mga tao sa subdivision ay nakasilip sa kanilang mga bintana, nagbubulungan tungkol sa baliw na asawa ni Mr. Santos. Naglakad siya nang walang patutunguhan hanggang sa makita niya ang sasakyan ni Gabriel na nakaparada sa kanto. Binuksan ni Gabriel ang pinto at pinatuloy siya. "Elena, pasensya na," sabi ni Gabriel habang inaabutan siya ng tuwalya. "Gagawan natin ng paraan ito. Hindi pa tapos ang laban." Nakatahimik lang si Elena. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nag-iba ng kislap. Hindi na ito ang mga mata ng biktima. "Tama ka, Gabriel. Hindi pa tapos ang laban," sabi ni Elena. Ang boses niya ay naging matatag at puno ng misteryo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Doon nakatago ang isang maliit at itim na US Mamao drive. "Ano yan?" tanong ni Gabriel. "Noong gabing pinalayas ako ni Roberto, bago niya ako ipahuli sa mga pulis, pumasok ako sa kanyang library para kunin ang passport ko." Simula ni Elena. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga pulis sa baba, nakita kong bukas ang kanyang laptop. Alam kong may hinahanap siyang file. Mabilis kong isinalpak ang USB na ito at gumamit ng isang software na itinuro sa akin ng anak ko noon para sa backup. Tiningnan ni Elena ang USB drive na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa. Hindi lang ito backup ng mga litrato, Gabriel. Nakuha ko ang buong ledger ng Golden Lotus, ang mga totoong transaksyon, ang mga dummy accounts sa Singapore at ang mga ebidensya na si Roberto ang mismong nag-utos na i-forge ang pirma ko. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Pero hindi niya alam, dala ko ang susi na magpabagsak sa kanila ni Clara at magpapakulong sa kanila habang buhay. Sa loob ng isang maliit at tago na apartment sa labas ng lungsod, ang paligid ni Elena ay hindi na mga mamahaling painting o kristal na chandelier. Ang tanging kasama niya ay ang liwanag ng isang laptop at ang malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Sa tulong ni Attorney Gabriel, unti-unti nilang hinimay ang mga file mula sa USB drive. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga numero at dokumento ang bata sa sinapupunan ni Clara. "Elena, tiningnan namin ang records ni Clara sa ospital kung saan siya nagpa-check up," sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang brown envelope. "Sabi mo, ipinangangalandakan niya kay Roberto na magkakaanak na sila, pero may hindi tugma sa petsa." Kinuha ni Elena ang record. Ayon sa ultrasound, 8 linggo na ang bata. Ngunit sa mga petsang iyon, si Roberto ay nasa isang kumperensya sa Japan sa loob ng 3 linggo. Hindi kay Roberto ang batang ito. Bulong ni Elena ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba at pananabik. Kung hindi kay Roberto, kanino? Hindi nag-aksaya ng panahon si Elena. Sa loob ng 3 araw, suot ang isang simpleng disguise, sinundan niya ang bawat kilos ni Clara. Hindi na ito ang babaeng nakasuot ng emerald green gown sa gala. Ngayon si Clara ay madalas pumunta sa isang lumang bar sa Binondo, malayo sa marangyang buhay, sa BGC. Doon sa isang madilim na sulok ng bar, nakita ni Elena ang katotohanan. Nakita niyang nakikipaghalikan si Clara sa isang lalaking may malalaking tattoo sa braso, nakasuot ng leather jacket, at may hitsura ng isang taong sanay
sa maduduming gawain. Siya si Rico, isang kilalang tauhan ng mga loan shark sa Maynila. "Sige na babe," narinig ni Elena na sabi ni Rico habang hinahaplos ang tiyan ni Clara. "Paikutin mo lang ang matandang yon. Kapag nakuha na natin ang huling pirasong yaman ni Elena, kukunin na natin ang bata at lilipad na tayo sa ibang bansa. Hayaan nating mabulok si Roberto sa mga utang na iniwan natin sa kumpanya." "Huwag kang mag-alala, Rico na," sagot ni Clara na may kasamang tawa. "Konting-konti na lang. Akala ni Roberto siya ang pinakamatalino, pero mas matalino tayo. Gagamitin ko ang anak niya para makuha ang pirma niya sa lahat ng assets." Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang kinukunan ng video ang buong eksena gamit ang kanyang cellphone. Ang bawat salita, ang bawat halik, ang bawat balak na pagtataksil lahat ay naitala. Ang ahas, tinuklaw din ng kapwa niya ahas. Bulong ni Elena sa sarili. Isang matalim at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Imbes na ipakita agad ito sa pulis, nagpasya si Elena na gamitin ang psychological warfare. Alam niya ang kahinaan ni Roberto, ang kanyang pride. Gusto ni Roberto na siya ang laging kontrolado, ang laging nakakataas. Kinabukasan habang nasa gitna ng isang mahalagang board meeting si Roberto, sa opisina, isang bulto ng mga dokumento ang dumating sa kanyang mesa. Ang bawat sobre ay walang pangalan ng nagpadala, ngunit may nakasulat na ang katotohanan tungkol sa iyong tagapagmana. Sa loob ng opisina, binuksan ni Roberto ang sobre. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga litrato ni Clara at Rico sa bar, ang ultrasound report na may petsang hindi tumutugma sa kanyang pag-alis, at ang transcription ng pag-uusap nila tungkol sa pag-iwan sa kanya. Hindi ito totoo. Sigaw ni Roberto sabay hagis ng mga litrato sa hangin. Sinungaling niloloko ako ni Clara. Ang kanyang galit ay tila isang sumasabog na bulkan. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtataksil niya kay Elena, ang pagpapalayas niya sa kanyang mga anak, lahat ay para sa isang babaeng ginagawa lang siyang gatasan. Sa gitna ng kanyang pagwawala, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. "Nakita mo na ba ang mga litrato, Roberto?" Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya. Si Elena. "Elena, ikaw ang gumawa nito. Nasaan ka? Papatayin kita." Sigaw ni Roberto sa telepono. "Huwag kang mag-alala sa akin, Roberto. Mag-alala ka sa pamilya mo." Sagot ni Elena, ang boses niya ay kalmado na parang walang nangyayari. "Habang nagsasaya ka rito sa opisina, nalaman ko na ililipat na ni Clara ang huling pondo ng Golden Lotus sa account ni Rico sa Singapore. Ngayon na ang oras nila, Roberto. Ngayon ka na nila iiwan." Hindi mangyayari yan," sigaw ni Roberto. Agad na kinuha ni Roberto ang kanyang susi ng sasakyan at patakbong lumabas ng opisina. Hindi niya napansin ang mga empleyadong nakatingin sa kanya nang may halong takot at pagtataka. Ang nasa isip lang niya ay ang makarating sa BGC, ang mahuli si Clara, at ang bawiin ang lahat ng ninakaw nito sa kanya. Paharurot niyang pinatatakbo ang kanyang sasakyan. Hindi pinapansin ang mga pulang ilaw sa kalsada. Ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Clara at Rico na pinagtatawanan siya. Ngunit hindi alam ni Roberto na ang bawat galaw niya ay binabantayan. Sa likod ng kanyang sasakyan, dalawang hindi markadong van ang sumusunod. Sa loob ng mga van na yon ay si Attorney Gabriel at ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Sa dulo ng linya bago ibaba ang telepono, bumulong si Elena sa kabilang linya kahit alam niyang hindi na ito naririnig ni Roberto. "Paalam, Roberto. Sa impyernong binuo mo, ikaw rin ang unang masusunog." Ang bawat yabag ng sapatos ni Elena sa makintab na sahig ng lobby ng condominium sa BGC ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bawat hakbang. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan. Hindi na siya ang asawang nagsusumamo sa labas ng sarili niyang gate.
Ngayong gabi, ang suot niya ay isang itim na business suit matikas at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa likuran niya kasunod si Attorney Gabriel at 4 na mga lalaking nakabarong na may tatak ng NBI. Ang katahimikan sa elevator habang umaakyat sa ika-24 na floor ay punong-puno ng tensyon. Alam ni Elena na sa likod ng pinto ng Unit 2, 408, ang kastilyong binuo ng kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Pagdating sa tapat ng pinto, hindi na kailangan ni Elena ng keycard. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay maririnig ang isang nagngangalit na sigawan. Hayop ka! Clara, pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang boses ni Roberto ay puno ng pait at galit. Ibinigay ang lahat. Huwag mo akong patawanin. Roberto. Ang boses ni Clara ay hindi na ang malambing na tinig na narinig ni Elena noon. Ito ay matinis puno ng panunuya at puot. Ginamit mo lang ako para makuha ang yaman ni Elena nang hindi ka nadudumihan. Akala mo ba? Mahal kita. Matanda ka na Roberto. Ang tanging gusto ko sa'yo ay ang perang ninakaw mo sa asawa mo. Ang bata, ang anak ko. Pinaglaruan mo ako. Sigaw ni Roberto. Narinig ang tunog ng nababasag na kristal. Anak mo. Sa tingin mo ba, papayag akong magkaanak sa isang katulad mo? Tawa ni Clara, isang tawang malademonyo. Ang batang ito ay kay Rico at ang perang ililipat ko ngayon sa Singapore, iyon ang magiging retirement fund namin. Maiwan ka rito, Roberto. Maiwan kang mabulok kasama ang mga kasong iniwan ko sa pangalan mo at ni Elena. Sa sandaling iyon, itinulak ni Elena ang pinto ng malakas. Ang ingay sa loob ng silid ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Roberto ay nakatayo sa gitna ng sala, gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata sa galit. Si Clara naman ay nasa harap ng kanyang laptop, hawak ang kanyang passport at isang tumpok ng pera. Nang makita nila si Elena, kapwa sila napatigil. Ang mukha ni Roberto ay dumaan sa iba't ibang emosyon mula sa gulat, takot hanggang sa isang huwad na pag-asa. Elena, bulong ni Roberto. Mahal, mabuti at nandito ka. Ang babaeng ito niloloko niya tayo. Ninanakawan niya tayo. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatayo. Malamig ang tingin sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Elena, please, tulungan mo ako. Siya ang utak ng lahat. Siya ang nag-forge ng pirma mo. Patuloy ni Roberto, sinusubukang lumapit kay Elena, ngunit agad siyang hinarang ng mga tauhan ng NBI. Dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa mesa kung nasaan ang laptop ni Clara. Tiningnan niya ang screen. Ilang pindot na lang at tuluyan ng mawawala ang huling pondo ng kanilang kumpanya. Mabilis na inalis ni Elena ang saksak ng internet router sa pader. Tapos na ang laro, Clara. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi matatawaran. At ikaw, Roberto, huwag mo na akong tawaging mahal, dahil ang tanging mahal mo ay ang sarili mo at ang pera na hindi naman sa'yo. Wala kayong ebidensya. Sigaw ni Clara, pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Legal ang lahat ng dokumentong hawak ko, pirma ni Elena, ang nandoon. Ngumiti si Elena, isang nangiting punong-puno ng tagumpay. Inilabas niya ang itim na USB drive mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Attorney Gabriel. Iyan ang iniisip niyo, sabi ni Elena. Pero sa loob ng USB na ito, nakuha ko ang original files mula sa computer ni Roberto. Nandoon ang lahat ng drafts ng mga dokumento bago niyo ipatong ang pekeng pirma ko. Nandoon din ang mga usapan niyo sa email tungkol sa kung paano niyo ako babaliwin para hindi ako makalaban sa korte. Inilabas din ni Elena ang isang recording device. At ang usapan niyo kanina lang.
Ang pag-amin niyo na kayo, ang nag-forge ng pirma ko, at ang plano niyong pagtakas, nakarecord ang lahat mula sa simula. Namutla si Clara. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang passport ay nalaglag sa sahig. Si Roberto naman ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga binti at napaluhod. Mr. Roberto Santos at Miss Clara Mercado. Simulan ng opisyal ng NBI habang inilalabas ang posas. Inaaresto namin kayo sa kasong large-scale estafa, falsification of public documents, at money laundering. May karapatan kayong manahimik. Ang anumang sasabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Nang lumapit ang mga pulis para pusasan si Roberto, bigla itong gumapang patungo sa paanan ni Elena. Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ginayuma lang ako ng babaeng ito. Iyak ni Roberto, ang kanyang muka ay puno ng uhog at luha. Isipin mo ang mga anak natin. Elena, isipin mo si Sofia. Paano sila kapag nalaman nilang ang tatay nila ay nasa kulungan? Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng 2 dekada, ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Ngunit wala na siyang nararamdamang awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paglaya mula sa isang mabigat na tanikala. Ang mga anak natin, tanong ni Elena, dahan-dahang iniiwas ang kanyang paa mula sa hawak ni Roberto. Naisip mo ba sila noong ninanakaw mo ang kinabukasan nila para ibigay sa babaeng ito? Naisip mo ba sila noong pinalayas mo ako sa ulan at pinalabas na baliw sa harap nila? Umiling si Elena. Huwag kang mag-alala, Roberto. Sasabihin ko sa kanila ang totoo. Sasabihin ko sa kanila na ang tatay nila ay hindi namatay, kundi sadyang pumili ng isang madilim na daan na hindi na nila kailangang sundan. Habang hinihila si Roberto at Clara, palabas ng unit ang kanilang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Si Clara ay nagpupumiglas, isinisigaw ang pangalan ni Rico, habang si Roberto ay patuloy na nagmamakaawa. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng marangyang unit sa BGC. Tiningnan niya ang paligid, ang mga gamit na binili gamit ang kanyang pawis at luha. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang malawak na lungsod sa ibaba. Ang ulan ay tumila na at ang mga ilaw ng Maynila ay tila nagsisimulang magliwanag para sa kanya. Sa wakas, bulong niya sa sarili, malaya na ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang mga anak. Sofia, Ben, si Mami ito. Sunduin niyo ako. Uuwi na tayo sa totoong bahay natin. Ngunit habang pababa siya ng elevator, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nilalaman nito ay nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Hindi pa tayo tapos, Elena. Ang pera ay madaling bawiin. Pero ang buhay, hindi. Ang bawat hakbang ni Elena palabas ng kondominium sa BGC ay tila isang paglayas mula sa isang mahabang bangungot. Sa labas ang hangin ay sariwa na at ang langit ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay rosas na bahid ng madaling araw. Sa likuran niya naririnig pa rin ang ingay ng mga sirena ng pulis. Ngunit para kay Elena, ang mga tunog na yon ay hindi na banta, kundi isang musika ng katarungan. Tumigil muna siya sa tapat ng kanyang sasakyan. Hinarap niya si Roberto na kasalukuyang ipinapasok sa loob ng mobile ng pulis. Ang kanyang asawa ay wala ng bakas ng pagiging makapangyarihang negosyante. Ang kanyang polo ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Elena, please huwag mong gawin ito. Sigaw ni Roberto, ang kanyang boses ay basag na. Mahal kita. Nagkamali lang ako, pero ikaw pa rin ang buhay ko. Isipin mo ang 20 taon natin. Lumapit ng kaunti si Elena, sapat na para maramdaman ni Roberto ang lamig ng kanyang presensya. Ang 20 taon na yon, Roberto, ay ang regalo ko sa iyo. Isang regalo ng katapatan
at pagmamahal na hinding-hindi mo pinahalagahan. Ang boses ni Elena ay matatag, walang bakas ng panginginig. Ngunit ang mga susunod na taon ng buhay ko, iyon naman ang regalo ko para sa sarili ko. At sa regalong yon, wala ka ng puwang. Tinalikuran na siya ni Elena. Hindi na niya nilingon pa ang pagsigaw ni Roberto o ang pag-iyak ni Clara sa kabilang sasakyan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, siya ang humawak ng manibela ng sarili niyang buhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa garden ng kanilang bahay sa Quezon City ay napakaganda. Ang mga bulaklak na itinanim ni Elena, ang mga rosas na dati ay nalalanta dahil sa kawalan niya ng oras, ay namumukadkad na ngayon ng buong gilas. Nabawi na niya ang kanilang tahanan. Sa tulong ni Attorney Gabriel, napatunayan sa korte na ang lahat ng paglilipat ng ari-arian ay bunga ng pandaraya at pekeng pirma. Maging ang kumpanya ng kanyang ama ay muling nabuksan sa ilalim ng bagong pangalan, Elena's Legacy. Hindi na siya ang asawang nasa anino lang. Ngayon siya na ang Chief Executive Officer na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Bumukas ang pinto sa terrace at lumabas ang kanyang mga anak na sina Sofia at Ben. May dala silang tray ng merienda at mga ngiting dati ay akala ni Elena ay nawala na sa kanya habang buhay. "Mami," tumatawag si Attorney Gabriel. Sabi ni Sofia habang iniaabot ang telepono. Sabi niya, pinal na ang desisyon ng korte. 20 years imprisonment para kay Roberto at 15 taon para kay Clara. Wala silang pagkakataon para sa parole. Tumango si Elena. "Salamat, anak." Pagkaalis ng mga bata, dahan-dahang tumayo si Elena at pumasok sa loob ng bahay. Huminto siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang sala. Ang salaming dati ay pinandidirihan niya dahil sa mga kasinungalingang ipinapakita ni Roberto tungkol sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay nagniningning at ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Ang sugat ng pagtataksil ay naroon pa rin, isang peklat sa kanyang puso. Ngunit ang peklat na yon ang nagsisilbing paalala ng kanyang kalakasan. Naalala niya ang huling banta ni Rico, ang kasabwat ni Clara. Ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa gabing pinalaya siya, natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nanggagaling sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa tapang na nasa loob ng kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim at muling ngumiti. Ang bawat pagsubok, bawat patak ng luha sa ulan, at bawat pagtataksil ay naging hagdan niya para maabot ang rurok ng kanyang sarili. Siya si Elena. Hindi na siya biktima. Siya na ang reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos bilang isang matapang na patunay na ang katotohanan at dangal ay hindi kailanman kayang tuluyang sirain ng kasinungalingan. Mula sa isang babaeng niloko, manipulahin at sinubukang wasakin ang pangalan, pinili niyang harapin ang lahat hindi bilang biktima, kundi bilang isang mandirigma ng sarili niyang buhay. Sa pamamagitan ng talino at lakas ng loob, isa-isa niyang inilantad ang panlilinlang at kasakiman ng mga nagtaksil sa kanya hanggang sa ang hustisya ay tuluyang manaig. Ang mga nagkasala ay humarap sa kapalit ng kanilang ginawa habang si Elena ay muling bumangon. May dangal, may kontrol at may bagong simula. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kabutihan ay hindi kahinaan at ang mga taong naninindigan sa katotohanan ay laging makakahanap ng liwanag. Ikaw, kung ikaw si Elena, pipiliin mo bang manahimik o lalaban para sa iyong sarili? Naniniwala ka ba na ang isang tao ay kayang bumangon muli matapos wasakin ang kanyang tiwala? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay matatag ka sa kabila ng anumang pinagdaraanan mo. Kung may nais kang ibahagi, nandito lang ako. Handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo.